How can anyone still be Catholic in 2024 in the age of the internet? Kapag Katoliko na ang pag-uusapan, talagang maraming magsasalita at marami sigurong magagalit, lalo na kung mapapanood ang video na yan. Kasi nga sinasabi dito na 2024 na, bakit Katoliko ka pa rin? I've been a Catholic for more than 30 years, and then just recently I decided to become a Christian because of my personal experience. And gusto kong i-share sa inyo kasi baka makatulong din sa inyo, and maybe you also want to explore more at alamin muna kung ano ba talaga ang Roman Catholicism. Baka siguro mas okay na maging simpleng Christian. Sinasabi kong simpleng Christian kasi of course the Catholic Church is claiming to be a Christian. So as respect lang sa pinanggalingan ko, kasi syempre kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, wala kang patutunguhan, 'di ba? And ayoko namang maging disrespectful sa mga Katoliko because my family is also Catholic. Kaya gusto kong sabihin na I just want to choose the simple Christianism compared to Roman Catholicism na marami talagang tradisyon, maraming ginagawa as a Christian. So fast forward muna tayo. I live in Taiwan for almost half of my life. So nakita ko yung kultura dito, syempre. And napansin ko talaga na bakit parehong-pareho sa Katoliko. So maraming nagsasabi na ay ayoko sa mga Taiwanese kasi hindi sila naniniwala sa Diyos kasi nga Buddhist sila. In term dito sa Taiwan, ang tawag nila dyan is paypay. So nagpapaypay sila. So they don't believe in God. Pero kung tanggalin natin yung parang barrier ng salitang God and God ng mga Buddhists dito sa Taiwan, you will really actually see the similarity ng Roman Catholicism and Buddhism dito. So in what way? In what way? So anong paraan ko nasabi yan? Una talaga nagulat ako sa yung may mga mascot, malalaking mascot. At tapos sumasayaw-sayaw din sila sa daan. Kasi nangyayari yan palagi sa Cebu during a sinulog. So parehong-pareho talaga na iba't ibang muka, parang may mga monster-monster, ganon. Sometimes in Cebu, syempre nag-represent ng kung anumang siguro sponsor or whatever, but still, that kind of mascot is there na talagang malalaking mga monsters na puppets, ganon na hindi mo malaman ano bang relevance nila. But siguro sa Cebu for fun, but in here, dito sa Taiwan, sa paypay nila, these are their gods. Pangalawang similarity is yung kanilang churches and dito temple. Tapos sa ating chapel, dito meron din silang small temple. So, yung small temple and churches nila, ganun din, nagpipiesta sila, parang sa atin, and then they also have an altar. So, yung altar talaga, parehong-pareho, yung, lalo na yung ilaw dati na parang bombilya na maliit na pula. Tapos, yung pinaka-striking sa akin talaga, yung rebulto. Lalo na ng Santo Niño na maitim. So, dito sa Taiwan, meron din silang rebulto na maitim, pati yung suot nila. Kaya nagulat ako talaga, bakit parehong-pareho talaga. Finally, I had a commercial design vocational course at Tianmu University, and then we had a field trip. So we went to a temple, and dun kami nagpicture-picture to practice our photography skills, and dun ko napansin na meron silang Biblia, meron silang parang rosary beads, and meron din silang mga novena na parang-pareho sa Katoliko ang style. So nagulat ako kasi as a Catholic, parang ano ba talaga? Katoliko ito or Budismo? So little by little, these are the signs na talagang napansin ko na bakit parang kakaiba. And then later on, every time we celebrate Easter Sunday, dito sa Buddhism meron din. Pero kakaiba sila, meron silang karo, tapos meron silang karo. Meron din silang mga bulaklak sa karo. At alam mo yung sa Pilipinas na dapat kumuha ka ng bulaklak para mabless ka, ganun din dito. Tapos meron din silang yung scapular, meron din sila dito. So parang dun ko talaga na question, ano ba talaga yung susundin ko? Ang relihiyon or yung
faith ko kay God and with Jesus Christ. Kaya, I know, this is really shocking to everyone. In fact, nung pinili ko maging Christian, simpleng Kristiyano lang talaga. Medyo tinawanan ako back home kasi I was an angel since 3 years old. Talagang napaka-seryoso kong angel. I became a catechist for how many years and then biglang naging Christian ako. So people would think there na anong nangyari sa akin. Kasi syempre sa Pilipinas, we believe na ang Katoliko ang totoong church or totoong simbahan. Pero ako, pinili ko maging Christian and choosing the life of Jesus Christ. Even if I'm not perfect, even if I'm a sinner. Kasi mas gusto ko na yung talagang kung ano man yung nasa Bible, yun yung ginagawa ko, even if I'm a sinner. Ayoko nang dagdagan pa yung kasalanan ko by doing things na nakakagalit kay God. So, number 1 na yung mga ribulto. Tapos, syempre, pangalawa na yung ang dami nating ginagamit para mag-pray tayo. Pero you know what? God really wanted us to pray deep in our heart and direct. Talagang sinasabi natin sa Kanya kung ano man yun. But sa akin lang to this is my personal experience and I just want to share it because feel ko talaga na I have to share it right now, right after seeing that video.